Hello guys, welcome back to the channel, no? Today pag-usapan naman natin kung ano yung mas maganda, no? Kung bagay ba sa'yo tong Mitsubishi 2025 GLX MT or Innova, na i-compare na lang din natin siya sa MT ni Innova. Marami nagtatanong guys, no, kung ano yung mas okay sa dalawa. Actually guys, frankly, no, kung talagang ano lang, wala talagang, ang hirap pumili, no, kasi ang Toyota, as you know, is kilala talaga sa pagiging reliable. Sobrang reliable. First hand, no, experience natin, no, nung nagkaroon tayo ng Innova, no, ng small car ng small car guys. Dun pa lang na talagang confident kang dalhin kahit saan, no, na idadaling ka ng sasakyan from point A to point B. Totoo yun guys, talagang sa ibibigay niya yung quality and reliability na hinahanap mo. But then guys, kung namimili kayo sa ngayon, baka makatulong tong video na to sa inyo, no? Himay-himayin lang natin, no, kahit kaunti. Shout out to Toyota Bad Santos. Ang dealer namin yan si Miss Meg, no? So shout out sa iyo, Ate Meg. So yung kotse namin sa kanya, no, nakuha namin back in 2020, no, pandemic days yun guys. So talagang pandemic, kumuha kami ng kotse kasi necessity siya eh. So it turned out na naging necessity yung sasakyan guys, hindi na siya liability. Although in real world, liability talaga siya kasi magbabayad ka, no? Talagang you have to fulfill, no? Ipo-fulfill mo talaga yung obligation sa sasakyan. But then kasi sa akin naman guys, nag-start kasi ako sa mga second hand cars, no? Nagkaroon ako ng 1997 Corolla XL. Nagkaroon ako ng Mazda 323 guys, no? So doon pa lang meron tayong experience, no, sa paghawak ng ganung sasakyan. So dito guys, no, wala naman nakalagay na bawal lumiko, no? Nandito kayo banda sa daan na to, papuntang Maypaho guys. So pwede kayo shortcut dyan guys. Ingat lang din kayo kasi kamukha nito, ayan, di ba? Medyo masikip ang kalsada, syempre may mga motor guys. So minabarada pa saan to. Ingat kayo guys. So ganyan talaga, minsan baka sumabit tayo sa ganyan. But good thing, no, isa sa qualities nito ni Montero MT GLX is medyo narrow siya. Hindi siya malapad guys, sakto lang yung lapad niya, no? Hindi siya sobrang lapad. Unlike kung gusto mo ng malalapad talaga, si Fortuner, si Terra, yan, si Everest, malalapad talaga yan guys. So kung palaparan yung gusto mo, pwede mong pag-isipan yung pagkuha ng ganyang SUV. But then guys, pag-usapan natin si Innova, no? Yung iba sabi nila dapat wag daw pagkumparahin kasi nga MPV yun, SUV to. Medyo agree naman tayo guys. But then parang kung yun ang logic, parang hirap himayin nun. Yung Veloz is classified as SUV. Paano yun guys? Diba? Pares lang naman sila ng Avanza actually, diba? So ayun, i-compare natin kasi kahit naman ako, talagang pinag-isipan ko din, no, kung okay ba yung Innova para sa amin, no, kasi 7-seater guys. Pero ang pinaka sa akin lang, ang strength, no, kung mamimili ka nun is yung engine guys. Engine nun, yung 2.8 na yan guys, na sinasabi nila na yan din yung makina ni Fortuner, no. Totoo naman yun guys, true enough, yan ang makina ni Fortuner guys. But then magkaibang tono yan.
2.8 nga yan, pero magkaibang tono yan. Itong isa, tono for mas economical siguro, no? Dahil nga pang MPV siya, mas pang hatakan din siya, no? Pang people hauling siya, ganun guys. Same din naman sa ginagamit na makina ng yung commuter, yung mga Grandia guys, no? Na high ace. Same din yung engine na yan. So napaka-reliable talaga ng engine na yan guys. Ako, kahit na hindi ako nagkaroon ng ganyang sasakyan, no? As a Toyota owner din before, talagang masasabi kong reliable si Toyota. Yun nga lang second hand guys na magkaroon ka makuha magandang makina tatagal din sa'yo. Yung Corolla ko tumagal sa akin ng parang 3 years din yun bago ko na-swap at nagpalit ulit. So yun ang advantage ng mahilig ka sa second hand, swap. But the disadvantage is reliability, dahil hindi mo alam paano ginamit yun ng mga, but sana kung second hand talaga ikaw, no? First owner yung nakuha na mo, no? Kung naka-open yun, di ba? Hindi mo alam kung kanina na dumaan yun guys. But then pag-usapan natin yan the next time, yung about sa mga second hand cars. Sino ba ang ginagamit ngayong taxi halos sa Baguio guys. So dun pa lang makikita mo na pang-ahonan siya, matipid siya sa diesel, nandun lahat guys, no? May nag-comment pa nga sa isang video natin kung gaano ba ka lambot yung clutch ni guys, gaano ba kalambot yung clutch ni Montero compare kay Hindi ko pa siya nasusubukan guys but then kinonsult ko yung barkada ko, no? Actually shoutout sa iyo Dimple, no? Yung barkada kong parak na police guys na naka Innova J siya. I think J or basta yung manual na white. Sabi niya singgaan daw ng clutch nun, parang comparable to clutch ni Vios guys na empty. So magaan yun guys, siyempre sedan yun, kunting apak-apak, di ba? Ito talaga medyo mataas siya guys sa heads up lang sa mga kukuha. Medyo mataas siya, no? Mas makakasanayan mo na lang talaga. Actually yung parang pagpiga mo ng ganito sa paa, ewan ko lang pero parang guys, parang naalala ko yung owner namin. Medyo mataas siya, no? Yung sa L3 kasi parang malambot malambot yung clutch ng L3. I don't know kung na-adjust na yun. Yung L3 ng tatay ko before. So yung dito yung clutch guys, yung ginaganon-ganon doon. Shoutout sa mga napag-drive ng mga L300 dyan. Dito ang clutch. Pero patin, gumaganon-ganon din ako, gumaganon-ganon din dyan, no? So medyo yan ang ng mga manual tranny titos dyan. Again guys, this is 2025 Montero Sport GLX MT. Sa mga dito umabot sa ganitong video, no? So kino-compare lang natin ngayon to sa Innova, no? Ano bang meron si Innova? So yung pinaka halos base variant niya tayo yung MT nila. Ano yun? Halogen din yun guys. Same naman din to, halogen din to. But then pwede mo rin palitan. Like yung ginawa ko, pinalitan ko yung DRL nito guys. Pinalitan natin ng LED. Marami yan, may Orion, marami kang mapagpipilian sa Shopee, sa Lazada. Basta akma lang or tama lang yung makukuha mong model ng ng ilaw. So wala kang magiging problem diyan. So yun guys, kung medyo nag-iisip kayo talaga kung ano yung kukunin nyo, no, na sasakyan, maaaring i-consider nyo talaga to, no, yung Montero Sport. Not being biased, no, na mas okay to, pero mas syempre mas kung magda-down ka ng around 20% kay Innova, mas maliit ang monthly mo dun guys. Parang I think nasa 28 mga ganyan or 27 to, basta nag-range na mga 27 to minsan 30 din, depende sa dinaon mo, no? So kung mamimili kayo, kung pera ang nagmamatter, so kung may pan-down naman kayo, mas makakatipid kayo sa monthly ni Innova, no? Hindi kasi hindi sila nagsi-zero down payment guys. So ito kasing Montero Sport, napaka-blunt din naman kita nyo sa internet, sa Facebook. Meron talaga silang 0 DP guys, no? But then kung ikaw ay may pang down, pwede ka rin mag-down.
Meron na ako napanood na isang video na nag-down sila ng around 400 yata. Around mga ganun guys. Tapos magkasabang may ano na yun, mga senior yun, magkasamang senior. Kinuha nila ng 7 years. Ang monthly nila dito is 21k lang guys. Pero 7 years na babayaran. I think BPI yung nag-o-offer nun eh. Pero 21k, di ba? Eh, pagpalagay mo ng maalaga ka rito, may nakikita nga akong mga ano dyan eh, Gento na ano na Gento na Montero Sport eh, okay pa din eh. Di ba? It depends sa pag-aalaga mo actually ng sasakyan. So ayun guys, kung medyo ang hanap nyo, medyo Toyota fans tayo, no? Toyota fans, no? Shoutout sa mga Toyota fans dyan. Maraming fans ng Toyota. Actually, isa rin ako dun, no? Na alam ko talaga na ang Toyota ay reliable, no? So hindi ka matatakot, hindi ka kakabahan, no? Na magbi-breakdown, no? May kasama ako sa work, yung asawa niya kasi ginagrab yung Innova, no? Kulay black yung Innova niya na empty. Ang ginagrab niya for 2 years, ang naging sira lang is yung fully ng alternator. So medyo maliit lang naman yung gastos nun. Hindi niya na ang alam ko hindi niya na kasa kasi mas mahal sa kasa. Parang bumili siya ng pyesa. Ito guys bumili siya ng pyesa. Ganun marami kang mabibili ng pyesa, no? Brand new guys brand new. Bumili siya ng pyesa, pinagawa niya sa mekaniko ng Petron. Oh, guys, ayan technique, no? Technique din. Syempre mga mekaniko na yan, mga nag-aaral naman yan sa Don Bosco, sa kung Dumlao, no? Yung mga ganyan-ganyan na mga ano guys, magagaling din yung mga diesel mechanic natin. Lalo Toyota is maraming common na engine ng Toyota, no? Toyota, Isuzu, Mitsubishi, guys, yan. Talagang ano yan, marami yan dito, no? Sa mga JDM Titos dyan, no? JDM Titos, isa na rin ako dyan, no? Anyway guys, nasa ano tayo, no? Ang age natin nasa 30s tayo guys, no? So nasa Titos area na talaga tayo, no? But then guys, sa mga kapwa ko Titos diyan, no, na naghahanap ng sasakyan or mag-upgrade, no, from sedan, from hatch or any small car, no, na medyo lumalaki yung family, no, nag-iisip kayo mag-upgrade. Guys, may video ko about MPVs or eto, no. Pagpilian nyo na lang guys kung ano yung medyo suitable sa inyo. Again guys, Drive RX is for just hindi tayo yung kamukha na magre-review ng ano, kung ano lang yung insights, no, ng sa real world ng na situation na tayo mismo yung gumagamit nitong sasakyan na to, and not being biased na ito lang kasi guys, marami ring plus tong sasakyan na to, na wala namang perfect na sasakyan talaga actually, no. So kung medyo ano tayo, naghahanap talaga tayo ng reliable na sasakyan guys, tapos nandun ka talaga sa ang pagpipilian mo talaga is si Toyota talaga guys, no? So pwede ka talagang mag-stick, no, kay Innova kasi marami siyang ano guys, no, yung number 1 talaga na points talaga dyan, yung engine niya guys. Hindi talaga ako mag-aano dyan, talagang number 1 dyan. Second is yung kanyang ano, no, yung kanyang lapad, kasya yung ano 7 tao, portable, no? Ginagawa ng taxi guys di ba, sa ano, sa Baguio. Tapos yung pyesa guys, kung nandyan kayo sa ganyang mga factor, no, pwede kayo dyan, no, pipiliin nyo nga dahil yung pyesa. Ngayon kung ko-compare nyo, sasabihin nila MPV hindi or versus SUV, hindi na nagmamatter yan guys, kasi ang minsan pag pinipili mo lang din naman yung sasakyan kung ano di ba? Kasi nga kung sasabihin mong SUV versus MPV, bakit nga yung Veloz SUV yun hindi naman yung MPV, di ba? Ang nakalagay doon Correct me if I'm wrong guys kung alam ko SUV nang nakalagay doon. So guys, kung namimili kayo sa ngayon, no, pwede nyo i-consider lahat ng factors, no, kung ano yung pipiliin nyo, kung ano yung fit sa budget nyo ngayon, no. Pwede nyo consider lahat yan. Hindi naman tayo kumbaga open tayo sa ganyan guys, sa mga suggestions.
Kung papipiliin ako, depende sa sitwasyon. Kung talagang ano yung hinahanap ko, no? Kasi ito si Montero, mataas siya guys. So doon pa lang sa pagiging high ground yung clearance ng sasakyan, magandang points din yun guys, no? Kumbaga hindi mo rin mapapasubalian, no, na ay pangit yan, ganito ganyan, no? Diba? Hindi mo rin masasabi yun kasi nga maganda rin yung sasakyan na to dahil nga mataas siya, ganun, reliable din, marami ring pyesa, no? Kasi matagal na rin yung engine sa market. So marami kang magiging choice guys sa mga ganitong klaseng sasakyan. Pero syempre nga guys, ito na naman tayo, no, kung luxury ba or ano. Hindi yan nagde-depend sa kung mukhang luxury ba or ano ba. Depende yan sa perception mo, no? Kung tingin mo ba mas social ba tingnan to compared doon, depende yan sa perception mo. Kasi may mga kilala akong mayayaman talaga guys. Usually talaga yung mga mayayaman talaga na ano, napakasimple lang niya, napaka low key, napaka ano. Sasakyan nila Innova guys. May kakilala ko Chinese, no? Mayaman siya pero ang daming property, dalaking property, pero dito sa Maynila, pero ang sasakyan Innova, no? Napaka low key lang kasi good siya sa mga senior. Pag sumampa yung senior, no, yung mga naka wheelchair, mababa lang siya eh. Pag mataas kasi hakbang pa, di ba? Mahakbang pa ng mataas. So yun, nagmamatter yun guys. Kaya kung ano yung bet nyo, no, actually may senior din naman kami sa family. Nasa 70s and 60s yung parents ko. Medyo nahihirapan sila umakyat guys, although may step board to, tapos may hawakan siya, no, grab bar. Medyo nahihirapan silang ano, kumbaga is nahirapan sila na kumuha or umakyat, kumuha or umakyat guys. So yun ang ano nila, yun ang medyo low, no? Sa mga familiar sa lugar na to guys, no, around Caloocan lang tayo, no, Batang Kangkalo, no. Shoutout sa mga naka Montero Sport po, no. Mapa GLS po, automatic. Ang gaganda po ng auto nyo sir. Sa mga naka empty din, so shoutout din po sa inyo. So ngayon kasi magra-ride lang tayo para at least makapagpa-car wash ngayon, no. Makapagbigay ng insights ngayon sa inyo guys, no. Hopefully sa mga nakakapanood, thank you po sa inyo. Sana po mag-subscribe kayo. Anything po na pwede nating pag-usapan regarding sa pagsasasakyan, no. Hopefully makatulong tong video natin, no, para kung may pipiliin po kayong sasakyan, makapagbigay po tayo ng insights. But then kayo po ang masusunod, kayo po ang kukuha ng sasakyan. Mananatili po yung choice sa inyo po. So kung small car man po yan, pag-usapan po natin, no, kasi ako po galing po ako sa small car, no, and hindi ko po yun pinagsisisihan, no. Mas maganda lang po din talaga na sa timeline, no, kahit paano po kahit paano sa amin, no, sa mga professionally speaking, dapat medyo paano nag-growth, pero depende yan sa priority mo. Kung sa family mo kasi lumalaki, kailangan mo magpalit talaga ng sasakyan. It depends talaga guys. So yun yung nangyari sa choices namin mag-asawa actually, no. So doon kami nag-focus dahil nga lumalaki yung aming family, no. But then guys, Innova, kung pag ano natin, no, ano ko lang is 10 kung 1 to 10 ang scoring, no. In a scale of 1 to 10, nasa 10 yan. Nasa 10 din si Montero Sport. So tayo lang sila guys. So may mga points kasi na hindi okay si Montero, may mga points na okay si Innova, no, na empty. Sa empty ko lang naman kinumpare guys, kasi empty tong ating Montero Sport. So sa lakas ng makina guys, marami kayong mapapanood. Kay Bionic Man, panoorin nyo yun kung gaano kalalakas yan pag pinalitan yung mga turbo niyan ng Montero, pag pinalitan yung turbo ng Innova, halimaw yan guys, both yan, ang lalakas niya. But then hindi naman kayo racing, family man, reliability ang hinahanap nyo, sige pwede nyo yung choice talaga. Pag reliability, first hand experience ko, although small car, sige,
maganda talaga ang service ni Toyota. Ultimo yung after service niya, no? Good points yan. Kasi meron lang akong hindi okay na experience sa after sales, no? Lalo nagkaroon ako ng problem din sa isang video ko, guys, no? About yung sa ABS service required, guys. But then ang dali lang maayos nito, guys. Yun ang maganda sa mga JDM na sasakyan kasi napaka well known niya na. Madali na lang siyang hanapan ng pyesa. So yun lang naman ang ano, guys, no, ang magiging magandang points nyo sa pagsasasakyan na to. So again, guys, sana mag-subscribe kayo, no. Thank you sa panonood. Hopefully sa pag-angkas, no, sa pag-angkas sa akin bilang bilang ano ko, kayo ang OBR ko, guys, no. So dahil nga nanonood kayo sa akin, para na rin kayo maangkas. Hopefully makapag long ride tayo soon at makapagbigay ng review regarding that. So ingat kayo palagi, guys. God bless sa pagdadrive, no. Ingat tayo. More blessings to come.